dyan sa screen. There is a season, a time and appointed for everything. A time to every delight and event or purpose under heaven. A time to be born and a time to plant. A time to uproot what is planted and a time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to throw away stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to refrain from embracing. May social distancing pala, no? A time na pwedeng magyakapan at a time din na hindi muna tayo pwedeng magyakapan at magbeso-beso. A time to search and a time to give up the lost. Yung hinahanap natin, yung pinapalo up natin na gusto nating makasama, pero sa haba-haba ng panahon, lagi mong tinatag, lagi mong sinisiran, ayaw pa rin tumalima, give it up. Ayan, a time to search and a time to give up as lost. Don't waste your energy. Tama po yun. May hangganan ng lahat. Kung napipilitan, iwanan mo na. Sapagkat it is very costly carrying a burden. Di po ba, sa mga may sasakyan, pagka mabigat ho ang kargada ng sasakyan, it consume a lot of gasoline. It takes a lot of time to travel kapag mabigat. Tingnan po ninyo yung mga truck na mga papunta ng Bicol. Ang bagal ho ng takbo nila. At saka napakamahal ho ng gasolina. Napakalakas ho sa gulong ng isang malaki at mabigat ang binubuhat. Kaya a time to keep and a time to throw away. A time to tear apart and a time to sew together. A time to keep silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What profit is there for the worker for that in which he labors? I have seen the task which God has given to the sons of men, with which to occupy themselves. In other words, get busy until I come. Be occupied. Hindi ho masamang maging busy kung ito ho'y may kapararakan at may kabuluhan at hindi palusot. Manalangin po tayong muli. Dakilang Diyos sa aming Ama. Marami pong salamat. May we be occupied by the favor of the Lord and the wisdom and knowledge and understanding of who you are. Guide us through Holy Spirit. Instruct us, inspire us, not just motivate us, but that we are devoted until the end, that we trust in you, that blessed are those who trust in the Lord, not in chariots, not in the wealth of men, but with the blessing of the Lord, that you make it rich and you added no sorrow in it. Kaya salamat po sa aming mga followers, salamat po sa mga nakatune in ngayon sa live streaming na ito. Salamat po at ikaw ay nagpapagaling at buksan mo ang kanilang tainga at pandinig, sa kanilang pakikinig ay matuto at makita nila ang batis, ang daluyan ng ilog at tubig na nagbibigay at nagpapawi ng aming pagkauhaw at lilim ng ebanghelyo na nagbibigay sa amin ng kapahingahan. Salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. My message for today is entitled The Time of Your Life. There are a series of happenings in our lives from our mother's womb, from the beginning of our birth, from the timeline na tayo ho ay inalagaan at inaruga, pinadede, pinasuso, pinalaki, pinaaral. And there will be a time that we will get out from our mother's house or our parents' house. Pag nagkaasawa tayo, pag nagkatrabaho, kailangan ho ang tao'y magtrabaho. Bawal ho ang tamad. Ang sabi sa Biblia, huwag pakainin ang tamad. Kaya you enjoy the blessing of having in your parents' house. Ikaw ay nakakakain, nakakatulog at nakakapananghali at nakakapagpahinga at wala kang intindihin sa mga bayarin sa Meralco, you enjoy that. But when you enter to become like a man, magkapamilya, at you are in a serious business, you will come in a point of time in your 20s or 30s. Kailangan kang bumukod at maghanap buhay para may ibuhay. Kaya kapag marunong kang gumawa ng buhay, kailangan marunong kang maghanap ng buhay. Amen? Ang nakakalungkot, marami ho ang gustong magkaanak,
pero hindi marunong magpalaki ng anak. Pag ikaw ay gumawa ng buhay at ikaw ay nagka-baby, be sure that you are a provider, a supporter, emotionally, morally. You need to guide them all. You need to teach them in the way that they should go. You will instruct them to be disciplined and to have the fear of the Lord. Ang mga bata ho ay kailangang palakihin ng may dignidad. Hindi ho lamang sa karangyaan at kayamanan at kasaganaan, ang atin hong mga anak ay dapat hong lumaki na may takot sa Diyos, masinop, matatag at may disiplina. At katulad nga nung isang aming kaibigan na aming kakilala, na gusto daw niyang mag-ampon pero siya'y matanda na. At ang payo sa kanya, siguraduhin mo na kahit matanda ka na, yung aampunin mo ay iyong maalagaan. Sapagkat ang bata, habang tumatagal at tumatanda ay nagkakaroon ng maraming demands. Hindi yan katulad ng aso na pwede mong ipaalaga sa iba. Kaya habang bata pa, you give inputs. Because a baby is like a sponge. A child is like a sponge. What they see, they will absorb it. Kung ano ang tama sa mata ng bata, yun ang akma na kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, ang pag-aaruga at pag-aalaga ay may panahon. You give time for it. Don't say that you're busy. There was a preacher said this, na ang mga anak ho na matitigas ang ulo at mga pasaway at mga dysfunction is not to be blamed by the environment that they grew up. It's not to be blamed by the situation that they are currently standing to. Sa makatuwid, sa simpleng pananalita, kapag ka ang mga bata daw wayward, dysfunctional, may bisyo, palamura at palasagot, wag ho nating isisi sa sistema ng pamahalaan o sa eskwelahan. Children are dysfunctional because the father is dysfunctional. Ibig sabihin, kapag ka ang tatay ay hindi marunong manindigan, hindi marunong mag-resign, gusto lamang ay awol, hindi ho tunay na tatay yun. Kapag ka ang tatay ay under desire, hindi ho tunay na tatay yun. Sapagkat ang tatay dapat tumatayo at may paninindigan. Kahit na si nanay o si misis ang may malaking sweldo, kailangan ang tatay ang may boses at pinakikinggan sa loob ng sambahayan. Amen po ba mga tatay? That's why dysfunctionality among the family is so evident. Sapagkat marami ho sa pamilya natin ay matriarkal. Itatanong ko muna sa asawa ko, itatanong ko muna sa misis ko, magpapaalam muna ako kung pwedeng gamitin ang aming sasakyan, ipapaalam ko muna kung pwede kayong dumalaw sa aming tahanan, sasabihin ko muna sa misis ko. Okay po yun, but there could be a time na merong pagkakataon na hindi mo na kailangan konsultahin ng misis mo o ang asawa mo dahil maganda naman ang iyong gagawin at magiging kapasyahan. Amen. Be like a man. Show off your strength. At wag mo nang intindihin kung anong sasabihin ng iyong biyanan. Wag mong iwasan ng iyong biyanan. Ipakita mo na kaya mong manindigan. Wag mong takbuhan ang iyong responsibilidad. Ipakita mo ang iyong abilidad. Ipakita mo ang katangian mo. Ipakita mo na ngayon nakikita nila na wala kang tagumpay, pero makikita ng kanilang mga mata. Sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ako'y magiging maunlad. Hallelujah. Maaring sa ngayon na hindi pa nila nakikita ang kabuuan ng tagumpay. But there is a season and a time for appointed time for everything. A time for every delight and event and purpose under heaven. Timing serves as a role to uphold cohesive order. Tiempo, oras, ay napakahalaga ng kanilang katungkulan sa ating buhay. Cohesive, to join, to align, all together in order. Kaya kapag hindi ka marunong magpahalaga sa oras, sa tagpuan, sa meeting place, wala kang plano sa buhay, you get disoriented. You get lost. You don't know the purpose. Kaya kapag ikaw walang pagpapalaga sa paghahanap buhay, sa trabaho,
Pumapasok ka na laging late at ikaw ay absent ng absent at awol ng awol. Wala kang patutunguhan. Pag ikaw ay palipat-lipat na parang tipaklong sa simbahan at wala kang pinagkakalagakan, ikaw ay lalong nagiging mababaw. Kasi ang nangyayari, yung pinaglipatan o pinag-alisang kumpanya o simbahan o trabaho, you always talk about the bad things why you left. Pero sa puro totoo, hindi naman yung mali doon sa pinag-alisan mo. Ang puro totoo, ikaw ay may mali sa iyong buhay na pilit mong itinatago sa paglipat sa iba't ibang lugar. The things that you avoid reflects that the church is not the problem or the company is not the problem. You are the problem. Ang mabigat ho kasi napakadali ng blame game. Kasi ganito ang hirap ng trabaho sa amin eh. Lagi akong sagad, pagod. Kulang naman ng sweldo, walang bonus, walang... Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 10 verse 4, kapag ang boss mo ay galit sa iyo, magiging mahinahon. Sapagkat walang problemang naaayos kung hindi ito na pag-uusapan ng mahinahon. If your boss is angry, don't leave the company. Pag nadisiplina ka ng iyong pastor, tanggapin mo. Sapagkat kaya nga ikaw ay sinasakop, kailangan mong magpasakop. Sapagkat yung sumasakop sa iyo ay mayroong katungkulan na ikaw ay mahalin, turuan, gabayan, at ipaunawa sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang unawain. You cannot be independent as far as I could know. You cannot be an orphan all the way. Hindi po pwedeng ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang tama, at ikaw lang ang masusunod sa iyong sariling palo. It should not go that way. Dapat mayroong sasakop sa iyo na isang matanda, isang boss, isang pastor na magpapaliwanag sa iyo ng tama at dapat mong gawain. Ang hangal, pag pinapayuhan, lalong umaatungal. Pero kapag ka ang matuwid at matalino'y pinapayuhan, lalo silang humuhusay at tumatalas sa tumatalino. Kaya kapag ka tumatanggap ka ng payo, tumatanggap ka ng pagtutuwid, maaring sa ngayon at pagkakataon, you are not enjoying the discipline. You are not enjoying the scarcity of your life. You are not enjoying na magkakaroon ka na naman ng panibagong supling at 4 na anak, Sister Erica. The pain is there. But later on, hindi mo alam na yung 4 na anak na yun yung palalakihin, maaring yan ang maging isang doktor, maging isang dentista, abogado, o pastor, o worship leader. Hindi natin malalaman. The future might be uncertain, but God is true to His promises. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan, at ang ating hinaharap ay sigurado, tiyak, sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Ang pangako ng Diyos, ikaw ay Kanyang tutustusan hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. You might not see the beauty of the future, but He make all things beautiful in His time. You only see trouble, but God says, I will give you double blessing for each trouble. Every challenges that you win, every scars that has been bitten up to you, yung scars, yung sugat na gumaling, it will always remind you na kung noon nakapanindigan si Brother Arman at Sister Tonette ng brain tumor or brain cancer ay hindi sila madadaig at hindi masusupil ang buhay ni Sister Tonette. Here comes another brand new challenge. Serve God sa Prayer Mountain. Your new assignment. Ako nakikita ko turning point ito eh. Kasi kapag hindi tama yung inilalagay natin, lagi tayong nadadrag down. Kapag mali yung taong ipinuposisyon natin, wala ang puso, wala ang isipan. Kahit anong ibigay nating allowance at sweldo or love gift just sa mga taong yan, pag hindi sila naka-align, remember that word, alignment for the time, umuulit. It is a continuous vicious cycle
Tanggal ka ng tanggal, sermon ka ng sermon. Kakasermon mo, minsan nabubuisit ka na, ayaw mo nang magalit dahil paulit-ulit, dahil ang kulit. Katulad doon ng sinabi ni Haring Solomon, a time to keep them and a time to throw them away. A time to build up and a time to tear down. Because there will be a natural flow of events na dapat maging synchronization sa pag-ikot at pagtakbo ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, the thoughts of peace and not of evil." God has a plan for you. Pero kapag hindi naaalis yung subyang, hindi naaalis ang malas at matigas ang ulo at sinungaling sa grupo at sa organisasyon, ito'y magiging kabigatan ng kabuuan ng isang samahan o ng isang simbahan. Kaya kapag nailagay yung tama, ikaw ay mamamangha sa pagkilos ng ating Panginoon. Walang nag-i-enjoy sa pagbubungkal. Walang nag-i-enjoy sa pagkakalaykay, sa pagtatabas. Walang nag-i-enjoy. Pero pagka namunga na yung iyong itinanim, ang masarap na abukado, ang masarap na mangga, ang masarap na santol at lansones, ang masarap na pechay na ikaw mismo ang nagtanim, masarap na kalabasa na ikaw mismo ang nagpunla, at sasabihin mo, dito sa Prayer Mountain, maganda ang lupain at sumisibol sapagkat maraming anghel na umaawit at nagpupuri sa lugar na ito. If they could not see the beauty of the place, they will not appreciate the goodness of the Lord. Hello! Pag hindi nila nakita yung kagandahan ng lugar dahil sa biyaya ng Diyos, kahit ano pa man ang ipakita mong kagandahang loob, hindi nila ito makikita. Tama po ba ako? Kahit sabihin mong napakaganda dyan sa lugar na yan, napakaganda. Ayan, atin yan, 2 hektaryang lupain. Pero kapag hindi naka-align at bukas ang puso, sarili lamang nila ang iintindihin. Self-comfort and comfortability, self-centeredness, self-ambitions, na baka naman sa kabutihan nila ay may pagtayo kami ng kaunting lupain dito at makapagpabahay. Pagka ganun ang iyong isipan, huwag mong isipin muna ang gantimpala. Trabaho muna. At makikita mo, along the road and along the highway, and as you journey, salamat at hindi ko tinanggihan ng aking bishop nung ako'y hinamon. Kung tinanggihan ko ang tawag sa akin dito sa Binyan na ito, sa Binyan, Laguna, I think I will miss a lot of things. Palagi ko, hindi ko nakilala si Brother Bernard. Hindi ko kayo nakilala. Hindi ko nakilala kayong mag-asawa, si Brother Robert at saka Sister Erica. Perhaps siguro na-miss ko din si Brother Tox, saka si Brother Joshua. Alam po ninyo yun, there will be a domino effect for the timing that you will decide right now. And the greatest thing to decide is today. You cannot change your past, but you can change your future. Because your future depends right now. Ang iyong hinaharap ay nakasalalay ngayon. Ngayon. Actions fall into place because of universal timing, ang sabi ni Google. And when combined with synchronicity, it brings those events into your awareness to seize your attention. Kaya kapag tama ang oras, tama ang panahon, you will always be aware na tama yung daan na iyong tinatahak. Kaya kapag hindi mo sinaklawan o sinunggaban yung tamang panahon na dapat mong gawin, you will be in chaos. You will be in totally lost. Kaya nangyayari, you keep on opening up business after business. Hindi naman yun ang mastery mo. Hindi naman pagtitinda ng puto ang mastery mo. Ang mastery mo ay paghahasa ng kutsilyo. Napakalayo. Ang mastery mo pala ay sa sales, sa buy and sell ng kotse. Pero pinipilit mong mamasukan. Pinipilit mo na maglaba. Pero ang puro totoo pala, ikaw pala ay sa marketing at sa sales.
sa Avon at sa pagbebenta ng mga pabango at pulbos. And sometimes we overlook those opportunities. Kaya kapag hindi tayo sumunggab at nagpasakop doon sa oras at panahon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, we will not be connected for the big event that will happen to us. Imaginin po ninyo yung ating pinost tungkol sa panawagan sa Pangulo. Tinanong ko nga kagad kay Aren, binus-post mo ba ito? Ba't ang dami na nagla-likes dito? Sabi ni Sister Aren, Pastor, hindi po. Yung preaching niyo po na 2 to 3 minutes ang binus-post po namin nung isang araw pa po yun. Pero ito, huli naman itong in-upload nung Friday night lang. Lo and behold, nakakatuwa pala kapag nag-trending. Nag-aaway-aaway sila doon sa comment section. Ang saya. At hindi nila alam kung anong pangalan ko. Sino ba yung pastor na yan? Sino ba yung bulaan na yan? Sino ba yung pasikat na yan? Mayabang na yan? Laging nakasigaw? Alam nyo, kung titingnan ho ninyo yung context, pakikinggan ho ninyo yung video, you will get the meaning and the intention. Pag kasi kinuha mo lamang yung tonuhan, yung audible voice na narinig mo lang, medyo pasigaw nga, parang pagalit. Pero ano ba yung context, yung kabuuan ng sinasabi ng mama? Ito'y panawagan. Nasabi ng isa, ba't kailangan pa sa luneta? Sinasabi ko lang ho, pwedeng magkaroon ng gawain. Hindi ko naman sinabi ngayon ora mismo. Pwede namang online, pwede namang virtual. But what I'm trying to say is, if the current president of the Philippines will show off, like in the days of Jonah, in the days of Joel, that they will rend their hearts, ang kanilang puso'y magiging maamot, magsusuko sa Panginoon. Simple lang naman eh. If the top leaders of this land will show off their faith and respect that Jesus is the ultimate Savior. Yun lang naman ang ating hinihiling. Magkaroon tayo ng isang boses at isang tinig. Isang layunin. One aim, one goal. For the open heaven to answer us. To heal the land. And to make this nation great once again. Kaya dahil nasa tiyempo at kapahintulutan ng Diyos. As of kaninang umaga, may mga nagko-comment, nagpa-pop up doon sa aking notification. Nasa 3,000 plus na, 1,000 shares. Palagi ko, magwa 1 million ho yun eh. Every day, nag-generate ng 50,000 views. Siguro in 1 week time, 1 million views. Magugulat na lang sila, uy, sino ba to? Well, our intention is only for the good. At alam niyo po, natutuwa ako dahil merong mga nakakapansin. Ang sabi nila, Pastor Kenneth, salamat sa katapangan mo. Yung isang kaibigan namin ni Daddy na nasa Japan, yan ang dapat na paninindigan. Merong katulad ng lakas at tapang ng isang leon at ng agila. Maganda yan. Katulad ng isang nagkasal po sa akin, si Bishop Jovi, he keeps on encouraging me, ayos yan, maganda yan, tuloy mo lang. Kasama mo kami, kaisa mo kami. These are older bishops, mga kapatid. And I thank God for using us, using me, and I thank my staff na kahit minsan ay pasaway, basta wag lang magpapasaway. Pasaway, pero mabait pa rin sa totoo at paglilingkuran sa ating Panginoon. Palakpakan naman natin ang ating mga staff. Amen. There are 3 events in life. Number 1, beginnings, the midlife, and the ending, the death. Lagi ko itong sinasabi. Pag may bagong project, it will always go in 2 ways. Excitement or discouragement. Sa pagsisimula, magtatayo tayo ng church. O ito ang 3D view ng church natin. 3 palapag. 2,000 seating capacity. Yung isa, excited. Yung isa naman, discouraged.
Hindi excited. Sasabihin niyan, nasa ng pera, nasa ng pondo, pandemic, paano natin mabibuild yan, paano tayo makakabili niyan, nasa ng, paano may i-raise ang pondo. Yung isa, excited. Yung isa, takot, humakbang. Pero minsan ang nakakalungkot, yung excited din sa panimula, habang tumatagal, nakikita ang pangitain, nakikita ang pangarap, nakikita ang magandang hinaharap. Pero habang tumatagal, habang nadidelay, yung pag-akap niya sa pangitain ay nagiginang pangit at unti-unti na siyang bumibitaw at nawawala na ang enthusiasm at nawawala na ang passion. At sa pagbalikwas, yung unang masisigla, sila na rin ang kumukutya sa kalagitnaan na talagang hindi nga mangyayari ang pangarap at pangitaing ito. Where do you consider yourself, mga kapatid? Saan mo ibibilang ang iyong sarili? Sa magaling lamang magpasimula o yung magaling magpasimula at tatapusin ang kanyang sinimulan? Sapagkat pag sinimulan, dapat makita mo ang hangganan at kaduluduluhan. May kakilala ho akong ganyan, pagka may mga bagong bukas na negosyo, ay talagang excited at talagang sinisilihan at ligang-liga at talagang maganda ang pasok ng benta. Pero pag nagkaroon na ng kalaban, nagkaroon na ng mga delays at ng mga problema, nagkaroon ng problema sa customs, sa BIR, at nagkaroon ng mga competitors at tinayuan ng kapitbahay, yung kanyang paninda ay nilabanan ng kanyang kapitbahay. You've been challenged. But you did not know na ang hamon ay nakakapagpatibay. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin para manindigan at lumaban. You stay up healthy. You exercise. Nagja-jogging ka every Saturday at ikaw ay kumakain ng healthy diet. Iniiwasan mo ang mamamantikang pagkain. But sometimes, we all get hit. Magkakasakit. At magkakaroon ng mga vulnerabilities. At sasabihin mo, bakit nagkaganito? Saan ko nakuha ito? Hindi naman ako naninigarilyo, pero ba't ako'y nagkaroon ng problema sa baga? Hindi naman ako nagpupuyat, pero bakit ako ay naging low blood? Minsan kinokontest natin ba't kaya ako nagkasakit? You started a healthy living, but you need to understand, God allows it for a reason. Katulad ng isang pagkakataon sa mga newlyweds at mga bagong pamilya. Nung kami ho ay nagkaroon ng unang supling, si Luis, masayang-masaya ho kami. It's like we are on the cloud 9 because we're expecting. For 9 months na naghintay ho kami bago kami magkaanak. Talagang prayer and fasting and sowing seed of money to the ministries and to the pastor. We want God to bless us with a child. Kasi minsan may naglalaro sa aming isipan na isang opinyon na ang mga stewardess at flight attendant mahirap magbuntis because of the pressure, the cabin pressure sa eroplano. Kaya ho, ang mga flight attendant kadalasan medyo mahina din ang pandinig. Gawa ng pressure, yung alam nyo, di ba, nakakabingis sa take-off at saka sa pagbaba ng eroplano. It really affects. Imaginein ho ninyo, 200 hours a month or more ang kanilang binabiyahe. Kaya nga, ang aking asawa ay medyo talagang aligaga at conscious na baka mamaya yung aking give up na trabaho, hindi naman pala kami magkakaanak, sayang lang din naman. And I started to teach her how to trust in the Lord, to teach her to grow in faith, to teach her to understand that God is in control. 9 months, 3 months, 4 months, walang baby. At marami nagsasabi na uminom at kumain ng ganito, kumain ng ganyan, at matulog ng maaga, at wag masyadong mag-isip. Napakadaming advices. But it is you who will take the advantage of those advices. Maraming nagsasabi, magpahilot sa puson, uminom ng ganito, baka kulang gano, kailangan nyo magpa-check up, etc., and so on and so forth. They have their advices and opinion. But when the timing of God comes and arrives,
Hindi mo na kailangang ipilit pagka dumating na darating at darating na yung iyong pinapanalangin. And exactly November of 2010, exactly 9 months, ang aking misis ay nagduduwal at naghahanap ng baklang crab. Sabi ko, ba't naman sa dami-dami ng crab, bakla pa ang itinitinda sa atin? Ang hirap mong hanapin noon. Sabi na nagtitinda, bakla ho itong crab namin eh. Naku, baka maging bakla tong anak ko ah. Meron ng baklang crab dito sa may Daang Hari. Baklang crab dito. Alimango, alimasag. May bakla daw ng alimasag. Tapos, hindi ko ito makalimutan mga kapatid. Pupunta kami sa Nepa Q-Mart sa Cubao. Dahil nakatira kami sa condo noon sa may Green Hills. At ang sabi ng asawa ko, punta tayo, mamalengke tayo ng prutas. Gusto ko ng pakwan. Naku po, lahat ng palusot, alam nyo kasi ako minsan, may pagka-maarte din, lagi kong inaano, kumusta ba parking? Hindi pa uso waste doon eh, baka maligaw tayo, dito na lang tayo sa Unimart, mas malapit. Ba't na yung Unimart pa? Layo-layo niyan. Hindi, gusto ko ng pakwan eh. Siyempre, alam nyo naman, when the mood is not good, magmumukmok at malungkot, gusto ng ganito, siyempre buntis. So, kailangan sundi si buntis. Punta kami ng sabi niya, mag-commute tayo. O sige, nag-jeep kami. Nag-jeep po kami talaga. May dumadaan naman ho doon sa may Eisenhower, diretso na kaagad ng Cubao. At eto na, dumating na ho kami sa Cubao. Akala ko maliliit na pakwan lang ang bibili namin. 3 malalaking pakwan, mga kapatid. At talagang may mangga pa, at may singkamas pa. Oh my goodness, mga kapatid. At lahat ho ito'y aking binuhat. At biglang sasabihin sa iyo ng asawa mo, para naman ito sa baby mo. Kaya imbis na ikaw ay mainis, mapapangiti ka na lang at mapapakamot ng ulo. Magang-magaho yung kamay ko sa bigat. Imagine, napakalaking pakwan nun, napakalaki siguro mga 3 kilo yon. Buti sana kung kasama ko si Brother Arman, may tagabuhat eh. Wala akong tagabuhat, ako ang nagbubuhat. At nung pauwi na kami, napakahirap sumakay ng jeep. At sabi ko, pwede ba mag-taxi na lang tayo pauwi? Rush hour, wala kami mahanap na taxi. Pero alam niyo, pag ginagawa mo pala ito ng may pagsunod at para sa iyong iniibig, kahit gaano kahirap, ito'y magiging magaan na gawain. And what I say is, timing is important. And after that, fast forward, pinanganak na si Luis. I thought, mahirap naman palang mabuntis tong misis ko. So we neglect the planning and the caution. So, okay lang, arya lang. At meron naman akong app sa cellphone na hindi pwedeng mabuntis. Okay, 30% chance of being pregnant. Akala mo, okay pala yun. Yung pala, kahit 20%, it's a no-no. Kahit 30%, it's a no-no. Huwag mong itay mag 100%. Basta merong percent na hindi pwedeng mabuntis. Mas maganda, 0, mga kapatid. Sapagkat yung 30%, malaki pa rin ang chances na pwedeng mabuntis ang asawa mo. But what I knew is, mahirap magbuntis ang aking asawa. Pero what I'm saying, katulad ng tinuturo ko ngayon, ang plano ng Diyos iba sa plano natin. Yung timing natin iba sa timing ng ating Panginoon. Gusto ko'y magkaroon ng anak na lalaki na panganay, pero babae ang ibinigay ng Panginoon. Pero yun pala, yung pangalawa, hindi mo na hiningi. Hindi mo pa hinihingi. Pero dito ko naranasan, ibinigay na ng Diyos kahit hindi mo pa hinihingi. At ang sabi ng Obigayni na dating taga Word for the World, ang sabi niya, Pastor po pala kayo. Sabi ko, opo. Ako ho ay makikipagpustahan sa inyo. Sabi ko, Doktor, huwag naman, masama pustahan. Hindi ho. I will guarantee that your next baby will be a baby boy. Alam niyo ho, kahit unexpected, kahit nung unang nalaman namin na, alam niyo, yung ganito reaction eh. Buntis ka na naman. Yun yung mga reaction ni Brother Harney noon eh.
Nako, buntis ka na naman ako, paano na? Paano na tayo dito? Sinong mag-aalaga? Eh nakikita mo, misis mo, putlang-putla na eh. At kahit ikaw ay may pampasweldo ng katulong, puro maliligalig naman yung kasambahay na napupunta sa iyo. Mas malakas pang magmerienda kaysa sa amo. At kung maka-day off, 2 araw sa 1 linggo, talaga naman, ang daming pasakit. Pero pag nandoon na, ang Diyos pa lang magbibigay sa iyo ng kalakasan para kaharapin ang lahat ng iyong pinagkakasuungan. God will give you enough grace and strength for each trouble of each day. Each trouble, each day, bibigyan ka ng kalakasan at kahusayan ng ating Panginoon. Pag nandoon ka pa, pag nandoon ka na. Because in every problem, you attract the presence of God. In every difficulties, you attract the power of God. In every darkness situation, you attract the light of God. In every turmoil, you attract the favor of God. Pagka may pagsubok, may problema, at may kalituhan at may kaguluhan, hinahamon mo at hinihila mo ang Diyos papalapit sa iyong buhay. At siya ang iyong magiging kublihan at siya ang iyong takbuhan at kasagutan sa lahat ng pagkakataon. After the excitement of the new beginnings, the midpoint, the midlife emotional dips, for the unwanted circumstances, ano nangyayari sa kalagitnaan? We become exhausted. Pag tayo ho ay napagod, we lose our sense of focus. We get disturbed. But if Jesus Christ is exalted, you will not be exhausted. Minsan nga, pagka nag-uusap-usap kami, napakahirap po ng pioneering pastor, sa totoo lang. Bakit? You build up the system. You build up the association. You build up the members. You build up the program. Of course, you trust God. Kaya naman, maraming mga pastor, pero hindi lahat ng pastor ay nagiging maunlad. Maraming mga nag-aral ng Bible school, hindi ko naman nila lahat, pero hindi naman talaga nag-prosper ng tuloy-tuloy. Maaaring sasabihin nila, ginagamit naman sila ng Panginoon, pero hindi yung sumagad at sukdulan na nakaranas ng talagang wagas na pagkilos ng Diyos. Yung nakilala mong pastor noon, hanggang ngayon, hikahus pa rin. It seems like, where's the evidence of God is being gracious and providing for our needs? He will supply all our needs. Pero may mga pastor naman at mga lingkod at manggagawa ng Diyos. Nagsimula sa garahe. Nagsimula sa ganitong bilang. Pero after 13 years, hallelujah, after 13 years, ay nakakitaan mo ng pag-unlad at pagtatagumpay at biyayang wagas at tumutulong pa sa ibang kamanggagawa na higit pa dito sa ating nasasakupan. There will be blessing beyond your capacity to receive and capacity to hold. Pag naglingkod ka, magtutustos ang Diyos ng pang-apaw. Pag hindi umaapaw at sapat lang, laging uunahin mong yung sarili. Nung narinig ko nga ang patotoo ng isang kapatid, ang sabi ganito, si Pastor Kenneth pala ay aalis ng bansa. Nakakamiss po dahil ang aming pong pastor ay napakabait. Sayang naman kung mawawala siya ng 1 buwan. Siguro malakas manalangin ito. Dahil hindi na po ako makakasama sa susunod na buwan dahil sa mga protocols at mga procedures over the US. Pero yung wife ko, she will continue to travel. Maybe next year. Pero yung marinig mo na may isang kapatid na nagmamalasakit at nag-iisip na, naisip mo ito, minsan ito yung naging pasaway eh. Ito minsan maligalig. Pero when they appreciate your moves, in your decisions, nakakapagpataba po ng puso at nakakapagbigay ng kagalakan na magpatuloy sa ating Panginoon. Napakasarap po ng pakiramdam when everybody appreciates you. Yes, we are not here to please everybody,
Pero yung may nagpapasalamat, yung appreciation, napakalaking bagay yun nun. Kapag birthday mo, wedding anniversary mo, merong magsusurprise sa'yo, ang sarap po ng pakiramdam. Kaya nga ho, hamon ko sa lahat ng ating mga tagapanood at taga-subaybay, when you have the power to do over it, gawin ho natin ng mabilis. Don't delay when you have the power to do it. Because you are releasing the blessing that God will replace more than enough for what you have given. Amen! Yung ibinless mo at ibinigay mo para doon sa dapat pagbigyan. Mga kapatid, pag nawala yun sa iyong imbakan, yung ipapalit at idaragdag ng Diyos, higit doon sa iyong naibigay. Kaya yung ating anniversary challenge, you pray and talk to the Lord. Lord, I want this wonderful miracle seed. At para maiwasan po natin na tayo ho ay mapagod at maunsyami at maging biktima ng mga suku-suku gang, para hindi ko tayo maging biktima ng mga talunan, ito ho ang ilan sa atin dapat itong gawin. Set a short-term goal. Meron nung big goals, meron nung big dreams. Gusto mo magkamansyon, gusto mo magkaroon ng SUV, gusto mo makapag-aral lang yung mga anak sa exclusive schools. But for now, you have to assess. Ano ba yung kaya ko munang gawin ngayon? Baka sa motorsiklo muna kami. O baka sa tricycle. O baka kailangan muna rin kaming mangupahan at ialis ko ang aking asawa sa aking biyanan. You have to start something small. Small goal. Small achievement. Turuan mo, tulungan ng iyong anak sa kanyang pag-aaral at pag-eskwela. I-motivate mo. Baka kahit hindi mo kaya ang tuition fee ng isang exclusive school, dahil matalino at mahusay ang iyong anak, she could have scholarship. She could have sponsorship. Katulad nung aking nung pinsan, nag-i-sponsor siya at nagbibigay ng scholarship sa London, sa UK, sa London at sa France, sa iba't ibang mga universidad. As you qualify for a master's degree. So sa ngayon nakikita mo malaki ang pangarap mo. But what is your short-term goal para ma-achieve ito? Minsan kasi malaki ang ating kaang. Gusto ka agad natin multi-million business. Pero yung sari-sari store muna, i-master mo muna. Kumikita ba ito? Magkano ba ang inyong kinikita? Magkano ang losses o magkano kinakain ninyong dilata dun sa inyong sari-sari store? O ikaw naman ay empleyado. Nag-overtime ka nga. Sa happy-happy gimmick naman lagi ang iyong pinang-uubos doon sa overtime na iyong kinita. At ikaw ay ligang-liga kay Shopee at kay Lazada pagka may anniversary sale. Tuwang-tuwa kang mag-mall shopping. Tuwang-tuwa kang bilhin ang bagong Nike shoes na model doon sa Nike Stadium. Ano ang iyong priorities? Ano ang iyong short-term goal? Pero kung ang short-term goal mo ay mapaayos mo ang kwarto ng iyong anak para meron na siyang sariling kwarto, para pag nagdalaga na, ay siya ay mayroong sarili ng buhay sa kanyang sariling silid at makapag-aral ng tahimik. What is the short-term goal? Mabayaran ko muna itong lupa na aking hinuhulugan, saka na muna ang sopa at dining table at refrigerator at isang split-type aircon. Saka na muna ito, magtitiis ako ngayong summer. Pero my short-term goal, ito muna ang aking kayang abutin. Ito muna ang aking kayang bayaran. Ito muna ang aking dapat gampanin. Short-term goal, hindi kaya ng iyong bulsa, hindi pa kaya ng iyong kapasidad ng pera na makabili ng brand yung sasakyan. Magtiyaga ka muna sa second hand. Bago ako nagkaroon ng brand yung sasakyan, ilang beses akong nakaranas ng pagtirik. Kaya walang makakapagmayabang sa akin ng manggagawa na naghirap sila sa paglilingkod at sa mga gawain patungkol sa simbahan. Nako mga kapatid, hindi kayo uubra sa mga dinanas kong paglilingkuran sa Panginoon. Sira lagi ang alternator, walang wiper, umuulan, walang preno. Kailangan laging maghakot every Sunday ng mga upuan. At minsan ay nababangga pa, nakaparada ka na, nababangga ka pa ng mga pampasaherong jeep dahil kayo nagbababa ng gamit. Pero sa kabila ng lahat ng ito,
I know that this is temporary. I know that there is a short-term goal. Hindi habang buhay ay second hand ang iyong sasakyan. Pero pag marunong kang magpasalamat sa hinihiram mong sasakyan sa kuya mo, ang aking kapatid na nakakatanda, he is more blessed ever since. Lagi siyang nakabagong motor, bagong sasakyan, bagong relos, at ako naman ay laging nakatanghod, Kuya, pahiram naman. Mabait naman yung aking kapatid. Kuya, pahiram naman, pahiram naman. Pero dumadating din sa punto na, bakit ka manghihiram kung pwede ka namang bumili? That is a short-term goal. Pwedeng manghiram. Pwedeng makitira. Alright? Pwedeng makisapi sa iyong magulang. Pero hanggang kailan? Are you listening? Are you connecting? Hanggang kailan na kayo ay magkaiba ang bahay na inuuwian? You getting my point? Hanggang kailan? You are not getting any younger. As a couple, as a married couple, you are entitled to enjoy sex and time for each other. Listen to this. Habang bata ka pa, i-enjoy mo ang regalo at biyaya ng sex sa iyo ng ating Panginoon. Hello! It's a gift from the Lord. And that's why timing is important. Because I do not approve pills and other things, contraceptives. Ang lagi kong ipinapayo kay Brother Robert at kay Brother Harney, natural method, calendar method, sapagkat ito ang tinuro sa akin ni Bishop. Ang pamilya ay nasa pagkukontrol ng lalaki. Amen ba, Brother Arman? Nasa lalaki, sapagkat ang lalaki ang may-ari. May-ari ng bahay. May-ari! Amen? Kaya ikaw dapat ang nagdidesisyon. At number 2, committing your goals publicly. Kapag ka ikaw ay merong gustong ma-achieve, you tell it to your wife, you tell it to your brothers and sisters, you tell it to your parents. Sapagkat pag alam nila kung saan ka pupunta, alam nila kung anong dapat mong gawin, it gives you accountability. Accountability and responsibility. Magkaroon ka ng larawan. Picture someone with your project would help you if it were completed. Ilagay mo sa larawan mo. Ilagay mo ang pangitain ng bahay na itatayo mo. That someday, somehow, God will cause someone to be at your place para ikaw ay matulungan na maitayo yun. When there's no vision, there will be no provision. Pag wala kang pangarap, wala kang pangitain, ano bang mga simpleng step? Mag-inquire sa pag-ibig, mag-inquire sa bangko, mag-inquire sa tao na pwede mong mahiraman. Yun ho ang pagtupad sa pangarap. Pray ka nga ng pray, pero wala ka namang hakbang na ginagawa. Tanungin mo ang proseso. Gusto mong maka-abroad, makasampa ulit sa barko, magkaroon ng business, ano ang mga small entrepreneurship, anong may tutulong ng pamahalaan, sinong pwedeng magsimulang mag-finance, ganon. When I started building up this church, I read a lot of books about leadership, training manuals, equipping, money matters. Paano mo malaman ang behavior ng taong makakasama mo? Nandiyan, merong malakas magpuri sa iyo, then walang aalis sa biyaya. Hindi, ito ang pinakamagandang simbahan. Pero pagdating bandang uli, wala, sinungaling yan. Ako, yan, puro palibre lang yan, pastor na yan. So through that, you will understand kind of character of the people that God will bring to you. But remember, your enemy doesn't mean to degrade you, but your enemy will be your footstool. Your footstool. Tungtungan mo ang kaaway at naninira sa iyo. Kaya anong mangyayari? Yung kaaway mo noon, sisilip-silip sa live stream ni Brother Arman na shiner, kumusta na kaya sila? Your greatest hater are the one who knows you. Yung mga naiinis sa iyo, yun yung mga taong kilala mo din naman noon. Na gusto ko nilang mabigot, gusto ko nilang bumagsak. But your greatest fan and that will cheer you up,
most likely is someone that you do not know. Sa simpleng salita, yung mga naiinggit naman sa iyo, yung mga dati mong kakilala, yung mga kabatch mo, kaeskwela mo, dati mong kapartner sa negosyo, kasama mo sa church, yun naman yung mga sumusulyap-sulyap, nalugi na kaya sila? Ano kaya? Simula nung hindi na ako nagbigay ng tithes dyan sa church na yan, nabaon kaya sila sa utang? Hello? Where we are today, dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen! Sasabihin nila, paano na kaya pag hindi na ako nagbigay dyan sa mga yan? Well, God is our source. And in fact, nagdadagdag pa ho kami ng mga manggagawa na pwedeng makatuwang sa kaharian ng ating Panginoon. And I'm planning for the mid-year of this year for a special challenge, and sinabi ko sa staff na this coming mid-year there will be a situation na hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila if God willing allows it to happen. Amen? So, prioritize your top goals. Top goals. The essential. Ano yung pangunahin? Ano yung mahalaga? Showing yourself compassion to stop from beating yourself up so that you will not blame yourself. Pag ikaw ay natutong umunawa, that only fools rush in. Hindi nagmamadali ang mga matatalino. Wise man knows how to wait. God's never early. God is never early and never too late. But He's always on time. Kaya kung titingnan po natin, King Solomon talks about changes in season. May rainy season, may summer season. May pagtatanim at may pag-aani. Marami ang gusto ay matamis na mangga, pero ayaw naman magbungkal at lagyan ng pataba ang kanilang mga itinanim. Katulad kahapon sa bahay ni Sister Lilia, nakakatuwa yung mga halaman. Pag titingnan mo, napakaliliit pa nila. Pero pag naglakihan na yung mga halaman, you will enjoy the benefit of it. Some of them will be fruit-bearing. Some of them will give yung magandang ambience sa iyong tahanan, like yung mga snake plants, pag nagtubuan na yan at naglakihan na yan, makikita mo ang sarap pala sa pakiramdam pag maraming halaman. At sa simula, ayaw mong magbungkal, ayaw mong pumunta sa mga tindahan ng mga halaman, maglalagay ka ng lupa, maputik, pero as the day goes by, you will see the benefits of the things of daily grind na iyong ginawa. Kaya kapag marunong kang umunawa, na walang puno na itatanim na magdamag, you have to wait so you will not blame yourself na mali ang iyong naging kapasyahan. Tandaan mo, lahat ng pinasya mo ay hindi mo dapat pinagsisisihan. Tama po ba? Pag nagpasya ka, tiyakin mo na ikaw ay magiging masaya. Whether you don't feel like it or you love it, pag pinagpasyahan mo, sunggaban mo at akapin mo. Hello? Pag ibinigay mo na, ginampanan mo na, ginawa mo na, no turning back. Trust God's perfect timing. Because what we learn, it grows our faith as we force to wait. We grow our faith as we force to wait. And trusting God, it makes certain that He is and He alone gets the glory and praises for fooling us through. So, kapag tayo nagtitiwala sa Diyos habang naghihintay, at alam natin na ang Diyos ang kasama natin sa ating paglalakbay, we know that God will give us the breakthrough. We know that God will give us the helping hand. Kaya kapag alam mo, nakasama mo ang Diyos. Ang sabi sa Psalms 31 verse 15, that my time are in your hands. We attract God in difficult hour. He is before all things, and in Him hold together. Jesus is sovereign King. Pag sinabi yung sovereign, siya ang may kapamahalaan at may kalayaan na tungkulin ng Diyos na tayo'y tulungan. Tungkulin ng Diyos na tayo ingatan. Ang problema, ayaw nating magpakailam dahil tayo ay naggagaling-galingan. Trust His plan and His timing. When we are tempted, kasama ka ba nga namin talaga, O Diyos? Are you here? Kasama ka ba ng simbahang ito?
Tandaan mo that God is omnipotent God, all-powerful, all-knowing, omniscient, all-knowing God. God sees you even though He is quiet. God sees you even though He is silent. God sees you even though you do not see the way. God is a way maker. God is the miracle worker. Even though you do not feel the healing, ang Diyos pa rin ang magpapagaling sa bandang huli. In the midst of hardship, we tend to feel our prayers and cries to God are not being heard. Because we may not see an immediate change. Gusto natin instant noodles, drive-thru, fast food chain, fast food delivery, Lazada. Gusto natin ng 24 hours delivery. But sometimes, we have to wait. Instead of God is changing the situation, God is changing us. Imbis na baguhin ng Diyos minsan ang ating kalagayan, interesado pala ang Diyos na mas baguhin muna tayo para doon sa ating kalagayan, maunawaan natin. Pag matatag ang ating puso, hindi ka agad tayo magigiba, hindi tayo manlalamig at hindi tayo magbabackslide. Katulad ng sinabi sa 1 John chapter 3 verse 20, God is greater than our hearts and He knows everything. And just because we do not see an immediate change, it doesn't mean that God never heard you. Sa Lamentations chapter 3 verse 25 to 26, the Lord is good to those who wait confidently for Him. To those who seek on Him, unto the authority of God's word, it is good that one waits quietly for the salvation of the Lord. Merong isang istorya sa book of John chapter 5 verse 1 to 15. May isang lalaki, inbalido, may sakit at karamdaman. At meron hong isang istorya, once a year, bababa ang anghel at kakawkawin ng tubig. At kung sinong unang makasasampat, makakapunta doon sa Pool of Bethesda ay makakaranas ng kagalingan. Ang lalaking ito ay 38 taon, 38 years, na nag-iintay na makalapit doon sa Pool of Bethesda dahil sa kasaysayan na kanyang naririnig. Hindi niya maabutan at hindi niya makita ang pagbisita at pagbaba ng anghel. Siguro siya ay nakakatulog, siguro siya ay gutom, siya siguro ay nandun sa ibang lugar at hindi siya makaabot dahil siya ay may physical infirmities, hindi siya makalakad, invalid for 38 years. Maraming taon na ang lumipas at para bagang walang pag-asa ng kagalingan ang mamang ito. But he did not know that the Son of Man came appearing in the front of His eyesight. Lumapit ang ating Panginoong Hesus. At anong sinabi? Naawat na habag ang ating Panginoong Hesus. At sinabi niya, stand up and pick up your mat and walk. Jesus did not pray a long prayer. He just commanded. The man is not ready. Pero ganun ho ang pagkilos at paggulat sa atin ng ating Panginoon. Hindi mo inaakala na 120,000 views na. Pero isang pagkilos ng Diyos, gagamitin niya ang Facebook para yung mensahe mo ay marami ang makapakinig. Gagamitin niya ang YouTube para maraming makapakinig ng iyong mensahe. Minsan pag kami nag-uusap ng mga bata, dahil sila mas more on sa YouTube, sila SpongeBob at saka sila Brightside at saka sila Simple History, sila What If. Sabi ni Lois, Daddy, ilang views na ba yung YouTube account? Titingnan. Daddy Kenneth, lalagay, Pastor Kenneth. Daddy, madami na. 311 views na. Yung natin account sa YouTube. Pero Daddy, sana katulad ni SpongeBob, 2.2 million. At pag kami sa ganun ang aming usapan, natatawa po ako. Sabi ko, anak, ang Diyos ang magpapahintulot kung sino ang dapat maabot. Sapagkat yung maliit na yung naabot, pag ikaw ay nagagalak at natutuwa, may maaabot at may mararating ang iyong ginagawa. Minsan kasi pag tiningnan mo, ay, hindi naman ito nakaka-epekto. Tigil na tayo. Sayang naman, wag na tayo mag-camera, wag na tayo mag-live streaming. Maraming
Maraming kalabang church na mas magandang internet at magandang production. Kung hindi ka magsisimula at hindi ka sasabak, kailan pa? Pag ikaw ay nakapokus sa resulta, panghihinaan ka ng loob. Pero pag ikaw ay nakapokus sa pangitain, hindi ka magingilait at hindi ka manlalait. Pag ikaw ay nakapokus sa pangitain, tuloy-tuloy. Kahit walang tumutulong, tuloy-tuloy. Kahit kakaunti ang pondo, tuloy-tuloy. Kahit ilan lang ang iyong kasama, tuloy-tuloy. Sapagkat pag nasa iyong pangitain, ang Diyos ang mag-aangat. Ang mga imposible ay magiging posible. Ang malayo ay magiging malapit. Sapagkat alam mo na pag ikaw ay nagpasalamat sa kakaunti, ikaw ay pagkakatiwalaan ng Diyos ng napakalaki. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And I would close with this, sa book of Daniel, another story in the Old Testament. Daniel fasted for 21 days and asking for an answer. Kapag katahimik ho ang langit, hindi ho ibig sabihin noon ay hindi ka narinig ng langit. Nadidinig ka ng Diyos. Minsan nga yung pagkukwentuhan natin, yung pinagchichismisan ninyo, siga dito, siga niya, naririnig ito ng ating Panginoon. Everything is accounted, everything is being taken note by God. Kung may teleprompter at merong stenographer ho siguro sa langit, nababasa ho yung ating mga pinag-uusapan. Ganun ho katindi, ganun ho ka-supernatural ang langit. But Daniel prayed for a revelation and he wants an answer from the Lord. So Daniel chapter 9 verse 1 to 19. He's a faithful servant, a prayerful man. He prays for clarity and understanding. Pero nung unang pagkakataon, it seems like nothing is happening. But after 21 days pass by, 21 days, kailangan lang pala ni Daniel na mag-ayuno muna. Yes, God sometimes answers quickly. Mawala yung sakit ng tiyan, mawala yung sinusitis, mawala yung kaliskis sa iyong mata at panlala. Sometimes God can heal you instantly. But sometimes it will take 4 years, 5 years. Yung kanina nga, di ba yung invalid man, 38 years. Imagine niyo yung kanyang sakit at kapaitan na nararamdaman, 38 years. At ito si Daniel, he prayed to God. He is a good man. He's a veteran in prayer. Veterano sa panalangin si Daniel. Pero he did not have an instant answer. He need to have what we so-called Daniel fasting. But after 21 days, the Lord heard Daniel's prayer and sent an answer on the 21st day. But seemingly, before the 21st day came, the forces of darkness fought against God's angelic messenger. Satan delayed the answer, but he could not deny it. Satan wanted to stop the blessing. At ang sabi ho dito sa talatang ito, sa sobrang tindi ng oposisyon at sa sobrang tindi ng labanan, yung mga anghel na may dala at may delivery ng mensahe ng kasagutan para kay Daniel, ay tumawag pa ng backup. Nag-report pa sa archangel yung mga anghel. Siguro mga ordinaryong anghel lang yung nakikipaglaban at may dala ng mensahe. But right at this point forward, sa sobrang ng tindi ng gamit ng Diyos kay Daniel at matindi yung kapahayagan, matinding labanan, matinding pagsubok, matinding gantimpala. If you want to have uncommon blessing, expect for uncommon challenges. At tandaan mo, si Isaac ay nagbungkal at nagtanim ng lupaing hindi kanya, pero lahat ng kanyang binungkal at tinaniman ay pinagpala at pinaunlad at nilagyan ng tubig ang bawat balon na kanyang hinukay. Kaya kapag ka ikaw ay nagmalasakit sa bundok ng prayer mountain at binungkal mo ang mga lupain doon, hello, amen, ng may mga pagmamahal at may pagtitiwala at pagmamalasakit, yung iyong kamay ay gagamitin ng Diyos para lahat ng dapat mahukay, ginto, pilak, mamahaling hiyas, ay mahukay doon sa dapat na lugar na pagkalagakan na kung saan nandito ang ating pagpapala. Kaya mga kapatid, sa akin yung pagtatapos. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait upon the Lord, who expect and look for and hope in Him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles, rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired.
So ang mga nag-iintay, laging nakabantay. Ang mga nag-iintay, masigasig at hindi nawawala ang apoy. Are you losing your joy and your passion? Ayan naman si pastor pagpapalain ka ng Diyos. Ba't ang lockdown na naman? Bakit? Ayuda nga, hindi pa kami mabigyan. Alam niyo po mga kapatid, ang mareklamong bibig, hindi darating ang ayuda. Pero ang bibig na nagpapasalamat at hindi sinisisi ang pastor sa mga kapahayagang kanyang tinanggap, yun ang tatanggap ng malalaking pagpapala at malalaking himala at biyaya buhat sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I challenge you before I close, mga kapatid, as we end the program. Believe in the Lord your God and you shall be established. The timing of the Lord, be sensitive. Be sensitive. Today can be different, mga kapatid. Today can be different. At sa inyong pakikinig, nawa kayo natuto. At sa inyong pagkakatuto, nawa kayo ay lumaya. At sa inyong paglaya, huwag na kayong muling magpapadaya. Sa inyong paglaya, huwag na kayong babalik sa pusakal at putikan. Don't throw your pearls into the pig's den, sabi ng ating Panginoong Yesus. They just trample it. So as you know the pearls and the truth, hold it and incline it and tie it into your neck as a necklace. Itali po ninyo sa inyong legan para lagi ninyong maalala ang katotohanan na nagpalaya sa inyo. God has your back and your best days are always in front of you. The future in the world might be full of uncertainties and troubles and heartaches. Pero ang future na nasa kamay ng biyaya ng Diyos ay maganda at malinaw. Makakamtan mo't malalasap. Sila'y nagugutom, pero ikaw ay kakain. Sila'y nagluluksa, ikaw ay hahalakhak. Sila'y nagtitiis, pero ikaw ay magdiriwang. Sila'y kinakapos, pero ang Diyos ang laging may tustos. Ang aking lingkod, ang sabi sa Book of Isaiah, ay iinom sa batis ang hindi natutuyuan. Kakain sila ng tinapay at bigas na hindi napapanis. Sila ay maglalakbay, punong-puno ng lukbutan, at dalang-dala ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, look for the greater harvest. Look for the greater plans of God into your life. Start now. Start praying. Start reading the Bible. Start sharing your blessing. And surely, your expectation will come to pass. It may not that quick, but surely the goodness of the Lord will follow you all the days of your life. Dakilang Diyos sa aming Ama, marami pong salamat. Guide us through and empower us and continue to guide us in the way that we should go. Bless the works of our hands, Lord God. Everywhere we go, matapakan ng aming talampakan, pagpalain mo. Lahat ng aming matapakan, aangkinin namin. Amin yan! At lahat ng aming isisigaw ng aming labi, ipapahayag namin that God is still in control because He is still in the throne. Salamat po. Biyaya higit sa sapat at kakaiba sa pangkaraniwan ang maranasan ng mga tagapakinig at tagapanood na kasama po namin sa oras na ito. Magpagaling ka, Panginoon. Lahat ng may mga chronic pain and chronic illness, from inside to outside, mga simpleng galis, simpleng kulugo. Panginoon, Ikaw ang mag-aalis at magpapagaling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Depression, anxieties, mga mag-asawang hindi magkasundo, Ikaw ho ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw po ang aming pag-asa. Ang mga nangangailangan ng hanap buhay, Ikaw po ang aming source. You are the source of everything. I pray for the provision. Lord, make a way. Ang lahat ng mga naghihintay ng mga pending promotions, Lord, make it quick and make it come to pass. Lord, you know that this is our time. This is our moment. This is the year. This is the year of God's glory. And 2021, we won the battle already. We won the finished work of Jesus. Aming Ama, maraming salamat. I declare, Lord God, sa aming bagong mixer na idaragdag mo sa production team. Lord, salamat po sa bagong camera. Salamat po sa aming bagong property na bibilhin para sa amin ng mga production team at production need. Lord, in the mighty name of Jesus, let it be so. You are a big, big God.
The world might be big, but God is so big. Salamat po. We anticipate it. You will never fail us. You will never forsake us. Walang napapahiyang nagtitiwala sa Diyos. Aming Ama, maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And I will give you the final blessing and the final benediction. 20 seconds, iunat po ninyo ang inyong dalawang kamay. Lord, I pray. Lord, I pray that as we receive the final blessing, we surrender to you. Let the open heaven come through. Let the open heaven reveal to us. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Lord, salamat po sa malusog na baby ni Sister Erica in the mighty name of Jesus. Malusog, malakas at lahat ng probisyon na itutusos mo sa kanila. Lord, I pray na maging maunlad ang negosyo nila Brother Robert at ng kanyang kuya at makasama na rin namin ang kanilang buong sambayan sa gawain ito. Lord, marami pong salamat sa pamilya ni Sister Grace, ang buong Baroso family. Lord, salamat at sila ay tumatangkilik sa palatuntunan ito. Maraming salamat sa pamilya ni Sister Diana, Sister Brother Roldan, sila Sister Marlene Mui. Salamat po kila Mrs. Glass. Salamat po kila Sister Cora Onte. Salamat po kila Chrissy May, kila Sister Nori, Brother Boy. Salamat po dito sa akin nung barong, Sister Nori. Yung dalawang barong na binigay niyo sa akin, sinuot ko na. Maraming salamat. May you find favor and blessing. Si Nanay Sita, pagpalain mo po sila Ate Joan. Lord, Sister Jen, ang Talaktak family. Lord, salamat po ang Cercado family. Ang magulang nila, Sister Jen. Maraming salamat. Sila Shane, sila John James. Lord, salamat po. Sila Joshua, sila Donnelly. Lord, maraming salamat. There are too many to mention. Salamat po kila Sister Marilyn Belecina. Salamat po kila Apostol family. Salamat po kila Zarine May. Salamat, Panginoon. Kila Sister Erlinda, Glory Family. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Kila Tatay Chody, kila Pastora Magda. Lord, we thank you so much. Kila Brother Alex, Lord, in the mighty name of Jesus. Sister Vilma, Sister Mary Jane, maraming pong salamat. Oh, in the mighty name of Jesus. Brother Alan and Sister Rachel, Andal family, salamat sa inyong mga buhay. Oh, purihin ka. Brother Harvey and Sister Teresa, ang Ilano family, pagpalain mo rin po sila sa pangalan ni Jesus. Sister Beverly, Sister Annalie at si Jared, sila Labapi family, Lord, continue to bless them. Lord, in the mighty name of Jesus. Oh God, salamat po, Panginoon. Sister Virgin, Sister Brother Chris, pagpalain mo po sila. In the mighty name of Jesus. Oh God, Lord, have mercy. Sister Jocelyn Tugon, Lord, in the mighty name of Jesus, bless them. Bless them, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sister Naina and Brother Neil, Lord, bless their family in the mighty name of Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Brother Aris Tenorio and family, Lord, bless them mightily in the mighty name of Jesus, Lord. Hallelujah. Morales family, pagpalain mo po si Ma'am G, sila Ma'am Ami, si Nanay Ising, pagpalain mo ang gusaling ito. Salamat, Panginoon. Iligtas mo kami sa mga magnanakaw, sunog, at sa lahat ng masasamang kapanibigan at kapamakan. Salamat po. Oh God, salamat sa pamilya ni Brother King, Sister Aren, Lord, in Jesus' name. Brother Tox, Brother Ryan, Sister Shirley, oh, in the mighty name of Jesus. Brother Arman, Victor Magtanggol, Sister Tonette, hallelujah. Thank you, Jesus. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. You are blessed and highly favored in the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name.